January 18, Biyernes, magandang umaga po. Tulad ng PNP Fact-Finding Committee, naniniwala si Justice Secretary Laila De Lima na hindi rin shootout ang nangyari sa Atimonan, Quezon noong January 6. Ayon kasi sa dalawang saksi, hindi ang mga sakay ng dalawang SUV ang unang nagpaputok. May dalawang lalaki mula sa isang SUV ang bumaba ng araw na nakataas ang kamay pero pinagbabaril pa rin. May news to go si JP Soriano. Naging mabusisi ang pagkasagawa ng reenactment sa madugong barilan sa Atimonan noong January 6. Nanguna mismo rito sina DOJ Secretary Laila De Lima at NBI Director Nonatus Rojas. Ilang eksperto rin ang nakaalalay. May dalang makabagong laser equipment na susukat sa crime scene. Dalawang testigo ang bumuo sa mga nooy pira-piraso pa lamang na detalye ukol sa nangyaring engkwentro. Sa salaysay ng mga testigo, sakay raw sila ng truck pabagtas patungong ikalawang checkpoint na mag-overtake sa kanila ang dalawang SUV. Ang ilang sundalo raw mula sa checkpoint agad tumakbo sa unahan ng kalsada, bitbit ang signage at ipinuwesto ito sa gitna para maiharang sa paparating ng mga sasakyan. Bumalagbag din ang isang military jeep para di makaraan ang dalawang SUV. Lumapit daw ang ilang unipormadong sundalo sa mga SUV, kinatok ang mga sasakyan, pilit na pinabababa ang mga sakay. Pero wala raw bumaba sa mga ito. Umatras daw ang mga sundalo at biglang may sumigaw na raw na isang nakasibilyan mula sa composite team ng fire. Sinundan na raw ito ng pamamaril ng mga pulis at sundalo sa dalawang SUV. Ayon sa mga testigo, wala raw silang nakitang bumaril mula sa mga sakay ng SUV. Nang tumigil ang putukan, lalapitan na raw sana ng ilang sundalo at nakasibilyang pulis ang dalawang SUV nang may umalingaw-ngaw na isang putok mula sa loob ng unang SUV sa may driver's side. Muli raw nagpaputok ng mga baril ang mga otoridad. Do you still want me to spell it out? Clarado yon. It doesn't need verbal confirmation as to exactly. Ma'am, second checkpoint na. Ma'am, anything but a shootout. Anything but a shootout. Not a shootout. Definitely. Nakita rin daw ng mga saksi ang pagbaba ng dalawang lalaki sa kaliwang bahagi ng unang sasakyan. Base sa mga ebidensya, ayon sa NBI, ang mga ito raw ay ang environmentalist si Tirso Lontok Jr. at si First Lieutenant Jim Bim Justiniani. Nakataas na raw ang dalawang kamay ni Lontok habang bumababa sa sasakyan. Pero nalapitan pa raw ang mga ito ng isang nakasibilyang armadong lalaki at isang sundalong nasa checkpoint at malapitang binaril. Tiwala raw si De Lima sa salaysay ng mga testigong ipinasok na sa Witness Protection Program. Talagang very, very vital and explosive yung nakita nila. They saw the incident, almost the entire incident. Ilang basyo pa ng bala ang nakita sa pinangyarihan ng insidente. Ang dalawang SUV naman nananatiling nasa Atimonan Police at dadalhin sa NBI ngayong linggo. JP Soriano, GMA News. Ikinalungkot ni Police Superintendent Hansel Maranta ng mga pahayag ni Justice Secretary Laila De Lima na hindi shootout ang naganap sa Atimonan, Quezon noong ika-6 ng Enero. Si Marantan lamang ang sugatan sa hanay ng pulisya sa naturang insidente. Ayon kay Marantan, walang sino man na nasa tamang pag-iisip ang babaril sa kanyang sarili. Samantala, handa pa rin naman daw siyang makipagtulungan sa investigasyon. Katunayan, nakipag-usap na raw siya sa mga tauhan ng NBI habang nagpapagaling siya sa ospital. Gusto ko rin tanungin saan nanggaling yung mga balang na tumama sa akin. Anyone with his right mind, bigyan mo yan ng mga millions of pesos or even dollars at barilin ang sarili niya for 3 times. I don't think hindi pa yan created.